Nababayaran ba ang dignidad? Nabibili ba ang respeto? May presyo ba ang iyong dangal? Magkano ang iyong pagkatao? Ano ang katumbas ng buhay mo? Ano ang gagawin ni Catalina kung tinimbang siya, ngunit kulang? Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parekoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Isang mapagpalang araw noon para kay Catalina dahil napakasarap ng tulog niya kagabi at napakasaya din ng gising niya sa umagang iyon. Kaya naman dahil maaga siyang nagising ay naisipan niyang magluto ng danggit at tuyo na may kasamang itlog na maalat at kamatis para dalhin kay Mr. Chu na isang napakayaman na binata dahil paborito niyang ulam ang mga ito. Pagpasok ni Catalina at Osang sa napakalaking building, suot ang kanyang paboritong duster para ihatid ang niluto niyang danggit at tuyo na may kasamang itlog na maalat at kamatis para kay Mr. Chu ay excited na silang makita ang napakayaman na binata. Osang, pakikuha pala yung sinangag. Naiwan pala. Akin na yung mga ulam. Ako na ang magdadala. Mauna na ako sa taas ha. Sunod ka na lang. Nakangiting wika ni Catalina. Okay po, Fuyen. Sagot ni Osang. Habang naghihintay na magbukas ang elevator, ay inayos ni Catalina ang pagkakatakip ng mga lunchbox dahil hindi na isara ni Osang ng maayos ang mga ito dahil sa pagmamadali nila kanina. Oh my gosh! What's that smell? So kadiri the smell. Where is it coming from? Ang baho, ang lansa. Maarteng wika ng sosyalerang babae na si Mystica Marie. Ay, pasensya ka na. Hindi pala naisara ng maayos tong mga dala kong ulam. Tugon ni Catalina. Are you talking to me? The nerve ha? Alam mo, hindi ako nakikipag-usap sa strangers, lalo na sa kagaya mong pulubi. How can someone come in such a very social na building na nakaduster? Tapos, may dala ka pang napakabaho. Paano ka ba nakapasok dito, ha? Malilintikan niyang gwardya mamaya dahil nakalusot ka. Ibig sabihin, hindi niya ginagawa ng maayos ang trabaho niya dahil kung sino-sino ang pinapapasok niya sa building. Mataray na wika ni Mystica Marie. Ikaw ba? Bakit ka nandito? Maikling tugon ni Catalina. At sino ka para tanungin ako? Pakialam mo ba? Palasagot tong pulubi na to ah. Hindi mo ba ako kilala? Well, I guess wala kang alam dahil ang mga kilala mo lang ay mga kagaya mong pulubi at hampas lupa. Ako ang bagong business partner ng kumpanyang ito and the future wife ni Mr. Chu, ang may-ari ng lahat ng nakikita mo sa building na ito. Kayang-kaya kong bilhin ang buhay mo. Gets mo? Pulubi, pwe. Mayabang na tugon ni Mystica Marie. Dahil sa mga sinabi ng matapobreng babae, ay pinili na lang ni Catalina na manahimik na lang at hindi na umuwik pa habang tinitignan sa mata si Mystica Marie. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Umalis ka nga dito. Naiirita ako sa'yo. And don't tell me na sasakay ka sa elevator. As if naman marunong ka. Bakit? Nagbebenta ka ng mga ganyang pagkain sa mga empleyado dito? Sa tingin mo,
may kumakain ba ng pagkain ng aso dito? Ha? Pagtataray muli ni Mystica Marie. Muli ay pinili na lang ni Catalina na wag nang patulan pa ang matapobreng babae. Nang sa wakas ay bumukas na ang pinto ng isang elevator, ay dali-dali na rin pumasok si Catalina. Bit-bit ang mga dala nitong ulam para kay Mr. Chu. Hoy, pulube! Get out! Ayaw kitang kasabay sa elevator. My gosh! Di ka ba nag-iisip? Mangangamoy babaho dito sa loob. Kakapit sa akin yung baho mo. Alis! Get out! Kadiri ka? Iritabling sigaw ni Mystica Marie, sabay itinulak niya ang kawawang si Catalina at kasabay ng pagkatumba ni Catalina ay naitapon din sa sahig ang mga dala niyang ulam. Bastos ka! Tignan mo, naitapon ang mga dala kong ulam. Para yan sa Putol na wika ni Catalina dahil dumating na si Osang. Oh, Fuyen! Ayos lang po kayo? Ano pong nangyari? Wika nang nininervyos ng si Osang. Ayos lang ako, Osang. Tugon ni Catalina. Fuyen? Fuyen pala ang pangalan mo. Nakakatawa. Mabaho ka na, weirdo ka pa. Nagsama ka pa ng kagaya mong pulubi? Osang at Fuyen, napakababaho nyo. Yuck! Ayan, lamunin nyo yung dala nyong pagkain ng aso. Pang-iinsulto pa ni Mystica Marie, sabay tadyak sa lunchbox, kaya lalo pang naikalat ang dala ni Catalina na danggit at tuyo na may kasamang itlog na maalat at kamatis. Ang yabang mo ah! Sino ka ba para ganyanin mo si Fuyen? Hindi mo ba Bitin na sambit ni Osang dahil pinigilan na siya ni Catalina na magsalita. Bye! Pulutin nyo yan, or better yet, kainin nyo. Total, sanay naman kayong kumain ng madumi, mga pulube. Hampas lupa. Wika ni Mystica Marie, sabay mabilis na itong pumasok sa elevator at naiwan na ang mga pulubing sina Catalina at Osang. Pagdating ni Mystica Marie sa meeting room ng kumpanya ni Mr. Chu, ay mabilis itong nag-ayos ng kanyang sarili dahil binilin pala siya ng kanyang ama at ina na gawin niya ang lahat para magkagusto sa kanya ang mayaman at gwapong binata para maisalba ang nalulugi na nilang kumpanya. Kaya ko to. Go myself. Actually, no effort ito for me kasi si Mr. Chu talaga ang ideal guy ko. Gwapo, mayaman, matalino, mayaman at higit sa lahat napakayaman. Pag naging asawa ko siya, ako na ang pinakamaswerteng babae sa balat ng lupa. I will consider this as a mission accomplished na. Ewan ko na lang kung hindi siya maaakit sa ganda at alindog ko. Kinikilig na wika ni Mystica Marie sa kanyang sarili. Hello? Good day, Miss Patalinhog. I am Yuan Chu, the CEO of this company. Well, I met your dad sa isang event and he was talking about this partnership proposal. I guess you are ready with the presentation, Miss Patalinhog. Nakangiting wika ni Mr. Chu. Ang formal naman pala talaga ng nag-iisang The Yuan Chu. Just call me Misty, short for Mystica Marie. Of course, I know you. I mean, sino bang hindi nakakakilala sa'yo? The young, handsome, athletic, ultra-rich, the perfect guy, the most eligible bachelor in the country. What else can I say? Mauubusan na ata ako sa adjectives sa'yo, Mr. Yuan Chu. Don't worry, I came very much prepared. Pasensya na pala.
kung sobrang aga ko for the 10 a.m. meeting. Excited kasi ako to finally meet you personally. Malambing tugon naman ni Mystica Marie. Oh, grabe naman yun. Misty, right? Okay, to be fair, just call me Yuan. Do you want coffee or anything? We just have to wait for my dad, mom, and my brother. Just to give you a little background, of course, I am the CEO, my brother is the Chief Operations Officer, my mom and my dad are both the chairmans of our company. That means na hindi lang ako ang magde-decide if we shall push through with your proposal. Wika ni Mr. Chu. Wow! Very hands-on pala talaga kayo sa company nyo. I was actually thinking earlier na sa'yo lang ako magpe-present. But no pressure on my end, actually. Cause this is also the perfect time for me to meet your family and my future family too. Sagot naman ni Mystica Marie. Come again, Misty? Did you just say, my family is your future family too? Palabiro ka pala ha? Patawang wika ni Mr. Chu. Oh, just kidding. Ang seryoso mo kasi. Alam mo, mas gwapo ka pa pala pag tumatawa ka. Just keep smiling, Yuan. Kilig na wika muli ni Mystica Marie. Oh, nandito na pala sila. Everyone, I want you to meet the daughter of Mr. Patalinhog. Siya ang pinadala ng dad niya to present their business partnership proposal with us. Misty, this is my brother, Liam Chu, the Chief Operations Officer. My dad, of course, Mr. Jaime Chu, the founder and the chairman. And of course, again, our queen, Madam Catalina Chu, the co-chairman of our company. Pagpapakilala ng panganay na anak ng mga Chu, ang CEO na si Yuan. Matapos ang formal na pagpapakilala kay Mystica Marie sa pamilya Chu, ay tila naubusan ng hininga ang dalaga dahil sa matinding gulat. Excuse me po, sorry po sa istorbo. Fuyen, nandito na po yung mga papeles na pinapakuha nyo. Wika ng yaya ni Madam Catalina na si Osang. Oh my God, is this real? Ikaw yung Osang kanina sa baba. And kasama mo is si Fuyen? Oh my. Tulalang wika ni Mystica Marie. Why? Is there anything wrong, Misty? By the way, our staffs call my mom Fuyen. That means Madam in Chinese. Wait, do you know each other, Mom? Nagtatakang wika naman ni Yuan. I guess so. Right, Misty? By the way, son, I'm sorry kasi yung niluto kong paborito mo na danggit at tuyo na may kasamang itlog na maalat at kamatis ay natapon. Somebody pushed me kasi sa elevator kanina. You know what? Mas mabuti siguro kung si Misty ang magkwento ng lahat kung ano ang nangyari kanina before this meeting. Now, Misty, before you present your business partnership proposal to us, I want you to present first the drama that you created earlier sa elevator. Misty, the floor is yours. Sarkastikong wika ni Madam Catalina. Noong ipakilala ni Yuan ang kanyang ina na si Madam Catalina kay Mystica Marie, ay nanginig ang kanyang mga tuhod sa sobrang gulat at kaba dahil siya pala
yung babaeng nakaduster kanina sa elevator na may dalang danggit at tuyo na may kasamang itlog na maalat at kamatis na kanyang ininsulto, nilait, minaliit at itinulak na parang hayop dahil sa pag-aakalang isa siyang pulubi at hampas lupa lamang. Hindi makapaniwala ang matapobreng si Mystica Marie na ang babaeng kanina lamang ay isang pulubi at hampas lupa sa kanyang paningin ay biglang nagbagong anyo at nagmukhang kagalang-galang na reyna sa kanilang sariling kumpanya. Oh my gosh, I can't believe this. Madam Catalina, I am so sorry. I am really sorry. I don't know what to say. Oh my gosh. Tulalang wika ni Mystica Marie habang bigla siyang pinawisan ng malagkit dahil sa sobrang kahihiyan. No, Misty, you are not sorry at all. But I feel sorry sa napakabahong pag-uugali mo. Sabi mo kanina, Mr. Chu owns everything na nakikita ko. And you are absolutely right. We own everything that you can see here because we actually own this entire building. Osang, pakitawag yung mga gwardya now. Matapang na wika ni Madam Catalina. Madam, oh no, Madam, I didn't mean to do that. Nadala lang ako siguro ng emotions ko, I guess. Or should I say maybe because of my hormones? I don't know. But please, don't judge me because of that. I am a good person. Hindi ko din maintindihan kung bakit ako ganon kanina. It was not me. I wasn't myself when I did that to you. Oh no. Oh my gosh. I don't know what to do. Nanginginig at nauutal na wika ni Mystica Marie. It was you, Misty. The fact is, sadya talagang matapobre ka at masama ang ugali mo. That being said, I think wala nang magaganap na presentation for your business partnership proposal. We absolutely don't want na maging business partners ang mga taong kagaya mo. We value respect, dignity, and integrity in this company, which obviously you don't have any of those. Guard, palabasin nyo ang matapobreng yan sa building namin. Diretsahan at galit na wika naman ni Madam Catalina. No ma'am, please. This is the last chance of our company. We really need this partnership, Madam. Please give me another chance, Madam. Yuan, please tell your mom to give me another chance. Please, sir, ma'am, our company needs you. Please, I know I'm a mess. My gosh, what did I do? Please give me a chance. Inaasahan po ito ng parents ko. They are counting on me on this partnership and I don't want them to be disappointed. Umiiyak ng pagmamakaawa ni Mystica Marie. You are insane, Misty. You know what? Before the meeting started, I, my brother, and my dad already know what you did to our mom. Of course, mabilis magsumbong si Osang sa amin. To tell you frankly, we can actually sue you. We can put you in jail for what you did to our mom. What do you think, Dad? Nakangising wika ni Yuan. Oh my gosh, no sir, please, oh no. Nangangatog na sambit ni Mystica Marie. Our dad is a lawyer too, by the way. Ang totoo niyan, bago kami pumasok dito sa meeting room, ay nabilang na namin ang mga kaso na pwede naming isampa sa'yo. Wika naman ni Liam. This is not a joke, Miss Patalinhog.
I already told your mom and dad to get you the best lawyer. We will definitely see you in court. Maikli pero mabigat na wika ni Mr. Jaime Chu. Get out of my building now. Just a piece of advice, Misty. Matuto kang magpakatao. Alam mo, ang sarap mong sampalin, Misty. But I won't do that. Dahil ayaw kong tumampi ang palad ko sa kahit na anong parte ng katawan mo. Kasi ayaw kong madumihan ang kamay ko. Guard, ilabas nyo ang babaeng yan sa building namin. And I don't want to see that face here ever again. Galit na sigaw ni Madam Catalina. At tuluyan nang ang kinaladkad palabas ng building ang matapobreng dalaga na si Mystica Marie. Kalaunan ay nakiusap at nagmakaawa ng walang humpay naman ang mga magulang ni Mystica Marie sa pamilya Chu na wag na nilang sampahan ng kaso ang kanilang anak. Mabuti na lang at humupa na rin ang galit ni Madam Catalina at ng kanyang makapangyarihang pamilya at hindi na nila itinuloy ang demanda laban kay Mystica Marie. Ang totoo ay nais lang din ni Catalina na turuan ng leksyon ang mayabang, mapagmataas at matapobreng dalaga. Lingid pala sa kaalaman ni Mystica Marie ay nakaugalian na hindi lamang ni Madam Catalina ngunit maging ang kanyang asawa at mga anak na magpunta sa kanilang building na nakapambahay lang dahil mayroon silang residential area sa 2 pinakamataas na floors sa kanilang building at doon na sila nag-aayos at nagbibihis ng kanilang office attire. Sa mansyon sila lahat umuwi pero may mga pagkakataon din na doon sila nag-i-stay sa building nila. Ang respeto ay hindi nabibili at hindi nahihingi. Subalit, pwede mo itong ibigay ng libre sa mga taong karapat-dapat na makatanggap nito sa kabila ng kanilang panlabas na itsura o estado sa buhay. Lahat tayo ay mayroong dignidad na pinanghahawakan kahit ikaw ay mayaman o mahirap. Ngunit, nasa sa iyo kung paano mo ito pag-iingatan. Ang taong matapobre at mapangmaliit sa iba ay ang taong walang respeto sa kanyang sarili. Minsan, sa pagnanais mong makaangat sa iba, ay nakakalimutan mo ng magpakatao. Sa kagustuhan mong maging palaging bida, ay hindi mo namamalayan na unti-unti ka nang nawawalan ng dignidad. Salamat muli mga parekoy. Kung nagustuhan nyo ang videong ito, ay wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parekoy. Hanggang sa muli, salamat!